Okay. Okay, isang magandang araw pong muli sa bawat sa atin. Today is the first day of the month of March 2025. Unang araw po ng buwan ng Marso. March 1. Ano po, ang bilis ng ang panahon. Marso na kaagad. Ano po? Okay. Isang pinagpalang araw po muli sa bawat isa. Tayo po ngayon ay muling magpapatuloy po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano po? Ito po ay ang ating po pag-aaral ngayon ay nakatala po dito po sa aklat ni Okay. Ang ating po pag-aaral ngayon ay nakatala po dito sa aklat ni Josue. Aklat po na ni Josue, kabanatang 5, talatang 10 hanggang sa 12. Ano po? Okay. Babasahin ko po muna ito sa wikang English. Pagkatapos po, ito ay babasahin ko sa sa Tagalog. Okay. Malakas yung background. Malakas yung background. Okay. Pinaayos lang po ng konti. Malakas yung background. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Lord God. Thank you, God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Sorry. Konti pa. Malakas pa. Nasa kabilang kwarto po yung technical director natin, si Jericho. Okay. Yes. Okay, thank you, Lord. Konti pa. Malakas yun. Sige. Okay. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Yes, Father God. Sige po, tuloy po sa ating pagpapatuloy. Ito po ang ating mensahe ngayon ay nakatala po. Ang pagbabasihan po natin ng ating teksto sa araw na ito ay nakatala po dito sa aklat po ni Josue. Joshua chapter 5, pasimula po ito sa verse 10 hanggang sa verse 12. Babasahin ko po muna ito sa wikang English sa King James Version. Ganito po ang sinasabi. And the children of Israel encamped in Gilgal and kept the Passover on the 14th day of the month at even in the plains of Jericho. And they did eat of the old corn of the land on the morrow after the Passover, unleavened breads, unleavened cakes, and parched corn in the self-same day. And the manna ceased on the morrow after they had eaten of the old corn of the land. Neither had the children of Israel manna anymore. But they did eat of the fruit of the land of Canaan that year. Ngayon po, basahin ko po ito sa wikang Tagalog. Ano po? Joshua, kabanatang 5, pasimula po sa talatang 10 hanggang sa 12. Ganito po ang sinasabi. Josue, kabanatang 5. Ngunit sinabi ni Josue sa mga tao, okay, mali po yan. Joshua chapter 5, chapter 6 po yung binasa ko. Chapter 5 verses 10 up to 12.
Samantalang nasa Gilgal, sa kapatagan ng Jericho ang mga Israelita, ipinagdiwang nila ang Paskwa noong hapon ng ika-14 ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa, kumain sila ng mga pagkaing inani nila sa lupaing yaon, sinangag na trigo at tinapay na walang lebadura. Pagkakain nila ng pagkaing inani sa lupaing iyon, tumigil na ang pag-ulan ng mana. Kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inaani sa Kanaan ang kanilang ikinabubuhay. Amen. Panginoon Diyos, napakabuti mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa pagkabasa ng iyong banal na salita. Panginoon, itinataas po sa iyong dakilang pangalan na ikaw po ang siyang kumilos, ikaw po ang siyang gumabay sa mensahe na iyong idadala sa iyong mga anak sa pagkakataong ito. Ikaw po, O Diyos, ang magsalta sa akin, ilagay mo sa aking mga labi ang eksaktong salta, eksaktong kataga na kailangan pong marinig ng aking mga kapatid, mapag-unawa po ng bawat isa sa amin na ito po ang kalooban mo, mabigyan kasiyahan, kagalakan ka po namin. Diyos, salamat po ng marami, sa iyo po ang papuri, ang parangal, pagsambat, pagdakila, sa pangalan po na yung bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at Amen. Thank you, Lord God. Ngayon po, sa ating pong pag-aaral, ang pinaka-sentro po ng ating pag-aaral sa ngayon ay yung nakatala po dito sa verse 12 po ng Josue. Yung pong verse 12, ganito po ang sinasabi. Verse 12, dito po sa aklat po ni Josue. Okay. Pagkakain nila ng pagkaing inani sa lupaing iyon, tumigil na ang pag-ulan ng mana. Kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inaani sa Kanaan ang kanilang ikinabubuhay. Amen. Sa English po, ganito pa rin. Ito po ang ating basihan na ating pag-aaral ngayon. Joshua chapter 5 verse 12. And the manna ceased on the morrow after they had eaten of the old corn of the land. Neither had the children of Israel manna anymore, but they did eat of the fruit of the land of Canaan that year. Amen. Wala nang mana. No more mana. Ito po ang mensahe, ito po ang talata, ito po ang titulo ng ating pag-aaral sa araw na ito. Wala nang mana. Ano po ba yung mana? Ito po yung mana, ito po yung mga pagkain na pinadala ng Diyos na tinapay na pinaulan niya dahil sa mga Israelita ay patuloy pong nagrereklamo. Ito po ay araw-araw na pinadala niya. Basahin po natin ito sa aklat po ng Exodo para mapag-unawa po natin kung ano po ang mana. Exodus chapter 16, pasimula po dito sa verse 6. Dito sa verse 6. Okay. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos ng pakikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni Moses at Aaron sa mga Israelita, ngayong hapon ay mapapatunay. Dito po sa dito po sa kwentong ito. Okay. Yung po kasi mga Israelita, yung pong sinasabing Paskwa na ating nabasa dito po sa verse 10. Yung ipinagdiwang nila ang Paskwa noong hapon ng ika-14 ng unang buwan. Yung pong Paskwa, ito po yung pag-alala nila. Doon sa pagkalabas nila doon po sa Ehipto. Ito pong Paskwa ay ito po ang pag-alala nila doon sa pagpapalaya ng Diyos sa kanila mula sa pagkaalipin doon sa lugar ng Ehipto. So yun po ang Paskwa. Passover po pagdating sa English. Okay. Ngayon, dito po nung sila po ay nakalabas na doon sa Egypt. Ito pong mga Israelita ay palagi pong nagrereklamo. Sila po ay inilabas ng Diyos doon sa
pagkaalipin sa Ehipto. Inilabas sila ng Diyos doon sa Ehipto. Ngayon, sa kanilang paglabas doon sa Ehipto, ang dami po nilang reklamo, ang dami po nilang daing, ang dami nilang sinasabi. Kasi ang sabi nila, mabuti pang hindi na kami inalis ni Yahweh doon sa Ehipto. Doon ay marami kaming kinakain na mga gulay, marami kaming kinakain na sibuyas, marami kaming kinakain na tinapay, marami kaming kinakain na karne. Hanggang gusto namin ay nakakakain kami. Yung po ang sinasabi nila, para bagang utang na kasalanan ng Diyos na sila ay nilabas niya doon sa pagkaalipin doon sa Ehipto. Araw-araw, ganyan ang ginagawa nila. Araw-araw sila ay nagrereklamo kay Moses at kay Aaron, sapagkat si Moses at saka si Aaron, sila po ang tumatayong leader po nila. Si Moses at saka si Aaron, sila po ang nakikipag-ugnayan sa Diyos na kanila namang ipinababatid sa mga tao kung ano po ang kalooban at kagustuhan ng Diyos. Ngayon, ang sabi, yung pong paglabas ng mga Israelita doon po sa Ehipto, pwede pong gawin ng Diyos na sa kanilang paglabas mula doon sa Ehipto, sila ay dire-diretso na, tuloy-tuloy na po doon sa lupang pangako, doon po sa promised land, doon po sa Kanaan. Pero hindi po yan ginawa ng Diyos. Sapagkat doon po sa pagpunta doon sa lumang pangako na mas malapit doon sa dadaanan nila, ay marami pong makakalaban, makakatunggali ang mga Israelita. So maaaring magbago ang isip ng mga Israelita at sila po ay magbalik doon sa Ehipto, kaya po hindi po sila pinadaan ng Diyos doon sa lugar na iyon. Sila po ay nagpaikot-ikot doon sa disyerto, doon po sa sa loob po ng 40 taon. They wandered, they journey 40 long tiring years doon po sa ilang. At sa kanila pong sa kanila pong paglalakbay, dahil po sa katigasan ng kanilang ulo, ang sabi po ng Diyos, ang sabi po ng Diyos kay Moses, ang mga iyan na mareklamo ay hindi makakarating, hindi makakapasok doon sa lupang pangako. Dalawa lang sa kanila ang makakapasok, makakarating doon sa lupang pangako. Yan ay si Josue at saka si Caleb. So yung pong mga inilabas ng Diyos doon po sa Kanaan, doon po sa Ehipto, papunta doon sa lupang pangako, doon sa Kanaan. Sila po, yung pong mga 20 years old pataas, yung pong mga pwede na pong makipaglaban, pwede na pong makidigma, lahat po ng iyan ay namatay doon po sa ilang. So, yung pong mga natira, napapasok o pumasok doon po sa lupang pangako, yun na po ang next generation. Yun na po yung mga anak, mga apo, nung mga taong, nung mga Israelita na hindi po nakapasok sa lupang pangako. Ngayon, kung atin pong uunawain, alam po naman natin na nakasulat sa Biblia, yung pong Kanaan is a place of flowing with milk and honey. Ito po ay yung, hindi naman po sabi na maagos yung gatas at saka yung pulot, pukyutan doon sa kalsada. Hindi po ganon. Ito po ay metaphor. Ang ibig po sabihin ng flowing with milk and honey ay yung prosperidad, masaganang pamumuhay, maalwang pamumuhay ang kanilang mararanasan doon po sa Kanaan. Subalit dahil po sa kanilang maraming mga reklamo, maraming reklamo sa Diyos. Actually, sa Diyos po sila nagreklamo. Sabi po ni Moses, sa lahat ng inyong mga nirereklamo sinasabi sa amin, hindi kayo nagrereklamo sa amin, kundi ang Diyos. Doon kayo nagrereklamo sa Kanya. Sa Kanya kayo nagrereklamo. So, ang nangyari po,
imbis na sila po, yung pong 40 years na ginugol nila, doon po sa ilang, no po, nawala po, na, kumbaga, they miss the 40 years of God's goodness. Dapat sana ay 40 years na silang nandoon sa promised land na nararanasan ang kasaganaan, ang prosperidad ng kanilang pamumuhay. Pero, nandoon sila sa ilang, nahihirapan. Ganun pa man, dahil mahal ng Diyos ang kanyang bayan, ang Israel. Tumawag si Moses kay Yahweh. Sinabi niya, ano po ang gagawin ko? Dumadaing ang iyong bayan. Gusto nila ng tinapay. Ang sabi ng Diyos kay Moses, mula bukas ng hapon, magpapaulan ako ng tinapay. Kakain sila hanggat gusto nila. Ito po yung nakasulat dito sa Biblia, doon sa Exodus. Ito po, Exodus chapter 16. Okay. Dito po basahin ko na po dito sa verse 6. Ito, Exodus chapter 16 verse 6. Pagkatapos ng pakikipag-usap nila kay Yahweh, nakikipag-usap o nanalangin po itong si Moses at saka si Aaron kay Yahweh dahil nga po sa reklamo ng mga tao. No po? Ganito po ang sinabi. Pagkatapos ng pakikipag-usap nila kay Moses, sinabi ni Moses at Aaron sa mga Israelita, ngayong hapon ay magpapatunayan ninyo na si Yahweh ay ang naglabas sa inyo sa Ehipto. At bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya sapagkat tuwing gagawin ninyo ito ay siya ang inyong inirereklamo, hindi kami. Ang sabi po ni Moses, idinugtong pa ni Moses, ngayong hapon, bibigyan niya kayo ng karne. Bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto nyo. Alam po ninyo, ang Diyos, ang sabi po ni Moses dito, bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo. Eat all you can. Sa madaling salita, eat all you can, ang sinabi ni Moses sa mga Israelita. Ang totoo, anong mga reklamo ninyo laban sa kanya, hindi sa amin, sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo? Okay, ito pong ano na ito, no? Sabi niya, bukas ay kukuha kayo ng mana sa inyong magpapaulan ng mana si Yahweh. Yun ang tinapay na nanggaling sa langit. 40 years po, no? 40 years, araw-araw na nagpapaulan ng tinapay si Yahweh doon po sa mga Israelita. Can you imagine that? Pagkagising mo sa umaga, nandyan na nakahanda na ang iyong almusal. Kukunin mo na lang, pupulutin mo na lang ang mga tinapay na iyan. Ito po yung tinatawag na mana. Ito po ay mukhang galyetas. Yung pong mga tinapay na maliliit na parang kulantro, kulay puti, na ang sabi ay matamis ang lasa. No po? Matamis ang lasa. Ngayon, ito pong mga tinapay na ito, kukuha sila ng hanggat gusto nila, kakain sila hanggat gusto nila. Pero, na-miss po nila yung mas masarap, mas magandang biyaya at pagpapala sana ng Diyos sa kanila kung hindi naging matigas ang kanilang ulo, kung hindi sila naging pasaway, kung hindi sila mareklamo, kung hindi sila palaging gumagawa ng kasalanan at nagbibigay ng sama ng loob sa Diyos. Dapat sana nandoon sila sa Kanaan at naranasan nila yung tinatawag na biyayang masagana, prosperidad at kasaganaan ng mga biyaya at pagpapala ng Diyos. Kung ano man ang gusto nila ay nandoon na. Can you imagine that na ano? Dito sa ilang, ang kinain lang nila ay tinapay at saka karne ng pugo. Yun lang. For 30 years, araw-araw yun ang pagkain nila. For 40 years. No po? Pero kung sila ay nandoon sa Kanaan,
No po, kung sila ay nandoon sa Kanaan, higit pa rito ang kanilang kakainin. Po, ngayon, ituloy po natin ang ating pag-aaral dito po sa Josue. Okay, dito po sa Joshua, ang sabi po niya dito ay verse 10. Samantalang nasa Gilgal sa kapatagan ng Jericho ang mga Israelita, ipinagdiwang nila ang Pasko noong hapon ng 14 na unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Pasko, kumain sila ng pagkaing inani nila sa lupaing iyon. Napansin po ninyo yun? Kumain sila ng mga pagkaing inani nila sa lupaing iyon. Mayroon pong mga pananim doon sa Kanaan na kanilang dinatnan. Ano po? Pagkakain nila ng pagkaing inani sa lupaing iyon, tumigil na ang pag-ulan ng mana. Ngayon, tumigil na, no? Tumigil na ang pag-ulan ng mana nung sila ay makakain nung mga inaani sa Kanaan. Bakit po? Sa palagay ninyo, itinigil ng Diyos ang pagpapadala ng mana sa kanila. Siyempre po, mayroon na silang nakakain doon sa mga inaani nila, doon sa lupang pangako. Sabi po nila ang sabi nga po dito pagkatapos na sila makakain ng kanilang mga inani doon sa Kanaan, ano po? Tumigil na ang pag-ulan ng mana. Ano po ang itinuturo dito ng Diyos? Ang itinuturo po dito ng Diyos ay yung huwag kang aasa palagi. Huwag kang aasa palagi na mayroon at mayroong darating na biyaya at pagpapala. Ang itinuturo dito ng Diyos, kailangan magbanat ka rin naman ng buto. Huwag ka lang aasa. Yung mga kabataan, marami ngayon, ano po? Umaasa lahat sa mga magulang. Ang tanda na, umaasa pa rin sa magulang, yun lang pang load sa cellphone niya, iniaasa pa sa magulang. Yung mga nagmumotor, pang gasolina lang, iniaasa pa sa magulang. Magtrabaho ka, kaibigan ko. Maghanap buhay ka. Ang sabi dito, tumigil ang pag-ulan ng mana. Ibig sabihin, tumigil ang pagdating ng mga biyaya at pagpapala. Bakit? Gusto ng Diyos na ikaw ay turuan na magbanat naman ng buto. Huwag kang aasa lang sa iyong mga magulang. Marami po sa atin Ito po, hindi ko alam kung dito lang sa mga Pilipino yan Matanda na, nandyan pa rin sa poder ng mga magulang. Si nanay at si tatay pa rin ang nagpapakain sa kanila. Sila pa standby lang, pakalat-kalat lang dyan sa kalsada. No po, matanda na. Nakasandal pa rin kay nanay, umaasa pa rin kay tatay. Yung iba nga may pamilya na nandoon pa rin sa bahay at tahanan ni nanay at saka ni tatay. Pati yung mga anak, pinapaalaga, pinapaasikaso. Si lolo, si lola ang siyang nag-aasikaso. Magtrabaho ka, kaibigan ko. Maghanap buhay ka. Huwag kang puro umasa. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay mayroon darating ng mga biyaya at pagpapala sa iyo. Papaano kung wala na si nanay at saka si tatay? Papaano na ang buhay mo kung hindi ka magbabanat ng buto? Kung hindi ka kikilos, kung hindi ka magtatrabaho? Papaanong kakain ang pamilya mo kung ikaw ay may pamilya? Hindi naman pwede na palagi na lang iaasa ka, hihingi ka sa iyong mga kapatid. Ate, kuya, wala na si nanay, wala na si tatay. Sa inyo na lang ako titira. Magbanat ka ng buto. Kumilos ka, magtrabaho ka, maghanap buhay ka. Sa ministry, sa buhay espiritual, puro lang tayo asa ng asa doon kay pastor. Puro tayo asa ng asa kay pastor. No? Taga-upo. Darating tayo sa church, taga-upo lang. Taga-panood lang. Taga-palakpak lang.
Tumulong ka sa ministry, kaibigan ko. Gumawa ka, kumilos ka. Tingnan mo kung ano ang maitutulong mo sa ministry. Matuto kang mag-pray. Mag-volunteer ka. Pastor, mag-volunteer po ako. Ako po ang opening prayer. Pastor, mag-volunteer po ako. Sasama po ako doon sa sa Bible study para matuto po ako, para sa ganun magpasimula din ako ng Bible study. Huwag kang upo lang na upo, huwag kang tagapanood lang. Kumilos ka rin. Maraming trabaho sa ministry, maraming kailangan ng mga manggagawa sa gawain ng Diyos. Huwag ka lang umasa. Oo, maraming naglilingkod diyan. Pwede kang umawit. Pwede kang umawit. Why not join the choir? Kung marunong kang tumugtog, ba't di ka sumama sa sa mga group ng band? Ang music ministry. Kung marunong ka sa computer, nandiyan ang mga technical directors na why not join the ministry? Huwag kang aasa na sasabihin mo, marami naman sila. Mas maganda siguro kung kasama ka dun sa marami na iyon. Marami sila, kasama kang kumikilos, kasama kang gumagawa, kasama kang nagpe-perform ng duties and responsibilities para doon sa church. And the manasis. Papaano kung wala na yung mga papaano kung wala yung mga singer? Yung nangibang bansa na. Papaano kung yung mga singer ay matanda na? Papaano yung mga singer ay may sakit? Sino ang tatayo doon? Papaano kung yung gitarista may sakit o wala? Papaano kung yung mga nagpipiano, yung mga nag-organ, wala sila. Yung kumikilos doon sa gumagawa doon sa mga computer, nag-aayos doon sa computer, doon sa sound system, kaya mong gawin yan. Why not join? Wag ka lang manood. Huwag ka lang umasa na, kaya nilang gawin yan. Yes, kaya nilang gawin yan. Pero mas maganda kung kasama ka sa gumagawa. Di ba? Demanasis. Yung mga biyaya at pagpapala ng Diyos ay titigil yan. Bakit? Kasi meron siyang dahilan. Para matuto kang kumilos, matuto kang magtrabaho, matuto kang magbanat ng buto, matuto kang sumali, matuto kang sumama. Okay, balik natin sa mga magulang. Yung po sa yung sa Christian life na ito po sinasabi na kailangan po natin kumilos. Huwag po nating iasa lahat kay pastor. Huwag po nating iasa lahat sa pastoral staff. Kung kaya po natin, why not join? Why not? Learn, sabi nga po learn to lead Bible study. Learn to serve. Marami pong kailangan, maski sa mga deacons. Maski na doon lang po sa mga door greeters. Yung po nagwe-welcome ng mga yung tinatawag na welcomers, ushers, yung mga guide na pag nandoon na nandoon na po sa loob ng church, i-guide mo yung mga kapatid na dito po kayo maupo o doon po kayo maupo. Yan ang yun ang dapat. Okay? Learn. Bakit kaya ang tinuturo dito ng Diyos magbanat ng buto, kumilos, gumawa, maging bahagi doon sa trabaho, ministeryo, maging yan ay sa pamilya, maging yan ay sa church. Okay. Pangalawa, learn to plant. Ano po ang nakasulat dito sa chapter 5 verse 11, dito? Okay. Chapter 5 verse 11 po ng aklat po ni Josue. Ganito po sinasabi, kinaumagahan araw pa rin ng Paskwa, kumain sila ng mga pagkaing inani nila sa lupaing iyon. Ngayon, meron silang inaani.
Ano po? Ibig pong sabihin, meron pong nagtanim. Ano? So ano po yung pinapakita ng Diyos dito? Learn how to plant for the future. Magtanim ka para sa ganun mayroon kang inaasahan na ikaw ay mayroong aanihin. Ano mo? Yung pong ano na, sabi nga po dito ang kinain po nila ay yung imbak na trigo. Meron pong nakatagong trigo. Ano po? Tapos po yung mga tinapay na mga tinapay na walang lebadura. Nandoon din po, naka-preserve. Ika nga, okay. Sa material na bagay po, ganito. Hindi pag pinagpala po tayo ng Diyos, ubos-ubos biyaya. Yun po yung tinatawag na one day millionaire. No? Huwag po maging ganun ang attitude. Yung one day millionaire, pinagpala ka ng Diyos ngayon, ubos-ubos ngayon, hanggat meron, sige, todo pasa. Ano po? No limit. Sky is the limit doon sa paggastos, doon sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Matuto kang magtabi, matuto kang magtira for the future. No? Na pangangailangan mo. Itabi mo yung iba. Kaya nga po sila merong Kaya nga po sila merong inani kasi ang mga ito, yung mga nauna sa kanila doon, yung mga biyaya at pagpapala ng Panginoon, hinahati po nila. Yung iba kinakain nila, ginagasta nila. Yung iba po itinatanim nila. Itinatabi nila. Para pag dumating ang ganito mga sitwasyon, meron po silang aanihin. Ang sabi nga po sa isang kasabihan ng Pilipino pag meron kang isinoksok, mayroon kang maaabot. Ano po? Magtanim ka. Sa spiritual life po, paano pagtatanim? Alam po ninyo, nung ako po ay nagpasimula doon sa church planting. Nag-church plant po ako doon sa dito sa Dapdap, Bamban. Ang huling mensahe na iniwan ko po doon sa mga kapatiran doon ay magtanim ka ng panalangin. Paano po yun? Panalangin na itatanim? Opo, yes of course, na itatanim po ang panalangin. Pagdating ng araw, pag yan ay yung inani, labis, sobra pa doon sa iyong itinanim ang iyong mapapakinabang. Paano po ang ganito po ang ilan sa mga punto na sinabi ko doon. Magtanim ka ng panalangin. Ang panalangin para kung ikaw ay binata o dalaga, magtanim ka ng panalangin para sa iyong future. Ano ang future na sinasabi mo? Una sa lahat, yung future mo sa paglilingkod sa Diyos. Diyos, Panginoon, gusto ko pong manatili sa paglilingkod sa iyo. Gusto ko pong mag-grow sa aking spiritual na buhay. Gusto ko manatili na ikaw ay aking pinaglilingkuran, nabibigyan ng kasiyahan, kagalakan sa aking buhay. Diyos, itinataas ko rin po sa iyo. Diyos, itinatanim ko ang panalangin kong ito, O God. Lord, ang aking magiging future partner, O God, yung po meron siyang banal na pagkatakot sa iyo, meron po siyang puso na naglilingkod sa iyo. Mahal ka niya, O Diyos. Yun po ang mga pagtatanim ng pananalangin. Lord, sa aking pong buhay, sa aking pang-araw-araw, Diyos, bigyan mo po ako ng trabaho. Ilagay mo po ako sa isang trabaho maayos, O God. Para sa ganun, Panginoon, pag ako ay naglilingkod na at ako ay mayroong pamilya na, masustinihan ko ang aking mga pangangailangan para sa bagay na ito. Yan po ang ilan sa mga pagtatanim ng panalangin. Lord, itinataas ko po sa iyo ang aking mga magulang, ang aking mga kapatid, mga kamag-anakan na hindi pa po kumikilala sa iyo. Diyos, ang aking mga kaibigan, mga kakilala, mga kapitbahay, O Diyos, na hindi pa tumatanggap sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang buhay. Diyos, itinatanim ko po iyan. Learn how to plant your prayer. No? Ito po, Sabi daw, kinain nila yung inani nila doon sa Kanaan. Hindi po sila nagtanim noon. Mayroong nagtanim noon. At yung nagtanim noon, na kinabang po ay ang mga Israelita. Yun po ang prayer nila.
na sila ay makatulong. Magtanim tayong panalangin, kaibigan ko. Sa ating paglilingkod sa Diyos, yan ang mahalaga. Lord, gusto ko pong manatiling naglilingkod. Gusto kong maging matibay, matatag ang aking paglilingkod sa iyo. Hindi po ako matitinag sa aking pananalig, O Diyos. Ama, I will serve you, come what may. Yun po ang mga panalangin na itinatanim po natin. Learn how to plant. Yun po mga ano eh. Yun po yung ano nila doon eh. Magtanim kang panalangin mo, kaibigan ko. Kung ikaw dumadalo sa church ngayon, tingnan mo kung ano sitwasyon ni pastor mo. Matanda na si pastor. Mahina na si pastor. Ano ang pwedeng panalangin mo na maitanim? Panginoon, gusto ko pong maglingkod sa iyo. Kung gusto mong maging pastor ako, O Diyos, magpapastor ako. Yes. Lord, mahina na po yung pastor namin. Masakit na po siya. Wala po siya makakapalit kung sakasakali. Diyos, nandito po ako. Nandito po ako. Nandito ako, O Diyos. Itinatalaga ko po ang sarili ko para sa paglilingkod na yan. Learn to plant prayer. Pangatlo, yung una, tinuturuan tayo ng Diyos para tayo ay magbanat ng buto. Maging responsable. Pangalawa, ano po? Learn how to plant your prayer. Pangatlo, learn how to utilize what is available. Ano po? Kung anong meron, yun na yun. Kung anong meron, yun na yun. Yun ang gamitin. Okay. Dito po sa verse 10, balikan ko lang po yung text natin. Chapter 5, verse 10 po ng Josue. Samantalang nasa Gilgal sila sa kaparadagan ng Jericho, ang mga Israelita, ipinagdiwang nila ang Pasko noong hapon ng 14 ng unang buwan. Okay. Kinaumagahan. Pasko pa rin. Ano po? Ano pa yan? Kinaumagahan, Pasko pa rin. Kumain sila ng mga pagkain inaani nila. Sa lupaing iyon, sinangag na trigo at tinapay na walang lebadura. Ano po yung ano yan? Ano po yung ano? Kung ano po yung nandoon. Kung ano yung nandoon, yun ang gamitin. Ano po? Kung ano ang nandoon, yun po ang pagtiyagaan. Ano? Huwag kang mapili. Huwag kang pihikan, huwag kang maselan. Kung ano ang nakahapag dyan sa mesa, yan ang kainin mo. Kung ano ang iniahin sa iyo, yan ang kainin mo. Kung sabi na ayaw ko yan, hindi ko gusto yan, hindi masarap. Kaibigan ko, sabi po dito ano? Ipinagdiwang nila ang Pasko. Ginamit po nila yung mga nakatanim doon sa Kanaan. Hindi na sila naghanap ng ano-ano pa. Kung ano ang meron. What is available, they utilize it. Ano po? Yung mga doon sa ministry. Ano po? Doon sa ministry. Pag ikaw ay nilagay ng pastor mo, ng leader mo, dito sa ministry na ito, pangalagaan mo ang ministry. Mahalin mo ang ministry. Ikaw ay inilagay dyan, hindi para maglingkod doon sa leader mo. Hindi para maglingkod doon sa pastor. Inilagay ka dyan sa lugar na iyan upang ikaw ay maglingkod para sa ating Panginoon. Hindi yung taong kasama mo, hindi yung taong katabi mo, hindi yung taong naglagay sa iyo dyan. Ang Diyos ang pinaglilingkuran po natin. Learn how to utilize what is available. Dito ka kailangan Kailangan ka sa music ministry. Ay, dito ka. Huwag ka lang pupunta doon sa kabila. Huwag kang pupunta doon sa pastor. Siguro hindi ka dinadala sa pagpapastor sapagkat una, hindi mo kaya. Hindi ka pa handa.
Pag handa ka na, siguro dadalhin ka na doon. Pero kung ano ang ibinigay sa iyo, doon ka. Naalala ko po yung kasama namin sa iyo. Yung, di po ako sasabihin na. Ang sabi po niya, kasama po ito sa ano, sa music ministry. Hindi po babanggitin ng ano. Kasama na po siya sa music ministry. Pero nagre-reklamo po siya. Ano sabi po niya? Ang tagal-tagal ko nang naglilingkod pero hindi pa ako tinatawag ng Diyos. Sa paglilingkod, kaibigan ko, ano pa ang ginagawa mo na yan? Umaawit ka na para sa Diyos. Hindi ka pa niya tinawag. Diyan ka niya tinawag. Tinawag ka niya upang umawit ko, magbigay ng papuri parangal sa kanya sa pamamagitan ng paggamit mo ng iyong tinig. That is how you serve God. Diyan ang availability na kailangan ka. No po? Yan po kailangan. Kung ano ang nandiyan, yun po ang gagamitin. Naalala ko rin po, nung ako po ay dinala, okay? Nagte-training po ako sa pagpapastor. Nung ako po ay dinala dun sa sa Tuaw, Cagayan Valley. Yun po, dinala po ako doon. Alam po ninyo, yung wala pong gamit sa music ministry. Ano pong ginawa namin? Nag-modify po kami. Yung pong container ng tubig na yung lalagyan ng gasolina. Tapos yun po mga balde, mga takip ng kaserola, takip ng mga kaldero. Yun po ang ginamit namin yun po ang ginamit namin na maging drum, maging snare, nagkaroon po ng kumbaga instrument para sa music ministry. Oo, hindi sila ganun kaganda, pero nagagamit po. Sabi nga po, use what is available. Ito pong mga Israelita, ginamit po nila, kinain po nila kung ano ang nandoon. Sa ating paglilingkod po, pwede po natin, kung ano ang magagawa natin sa paglilingkod, gawin po natin. Huwag na po tayong pipili. Ang Diyos po ang pipili para sa atin kung saang ministeryo, kung saang ang tungkulin na nararapat ka. Ano po? Ngayon, kung hindi ka, you are not satisfied doon sa ministry na kinasasalihan mo ngayon. Gusto mo talaga sa ganitong ministry. Abay, do something about it. No po? Kailangan mag-level up ka sa iyong paglilingkod. Kung gusto mo magpastor, mag-aral ka. Magsanay ka, magpatulong ka. Kung doon ang inaakala mong panawagan ng Diyos sa iyo. Pero batay po dito sa ating pinag-aaralan ngayon. Ito pong pangatlo ay learn to utilize what is available. Kung ano ang meron, yun po ang gagamitin. Kaibigan ko, sa paglilingkod po natin, sa ating Diyos, sa ating Panginoon, palagi ko pong sinasabi ito, palagi ko pong binabanggit ito. Malapit na ang araw, malapit na ang panahon na ang ating Panginoon Jesucristo ay babalik niya. Darating na po ang panahon na tayo po ay kukuhanin na ng Diyos. Rapture is coming. Rapture is napakalapit na. Rapture is very near. Po. Pero habang nandito pa po tayo, wala pa po tayo. Ang sabi po dito, magpakasipag ka. Magpakasipag ka. No? Gumawa ka. Tumulong ka, kumilos ka. Huwag kang aasa ng aasa. Matuto ka rin magbanat ng buto. Sumali ka, sumama ka. Doon sa kung saan ka makakatulong na gawain ng Panginoon. Ano po? Tapos po, yung hindi lamang po ganun. Habang ikaw ay naglilingkod, nagsisipag, dagdagan mo na rin yung panalangin. Magtanim ka pa ng panalangin. Mas maraming panalangin ang kailangan po natin. Ngayon, mas maraming panalangin, mas marumdob na panalangin, mas matinding pananalangin
ang kailangan po natin. Hindi po tayo makakatawid sa mga pagsubok, sa mga kahirapan, sa mga pag-uusig na ating nadadaanan, nararanasan sa araw-araw kung kulang po tayo sa pananalangin. Prayer is our number one weapon to battle the enemy. This is the only weapon that we can use to be a successful and a victorious warrior of Christ. Ang maging mapanalanginin ay laging matibay, matatag. Hindi natitinig ng mga pagsubok, hindi natitinag ng mga pag-uusig. Mananatili yung matatag, mananatili yung matibay. Hindi yan nagagalaw. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. At ang susunod, kung ano man ang nandiyan, gamitin natin para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Marunong kang kumanta, yes, kumanta ka. Ganun lang naman po ang gusto ng Diyos. Ang gusto po ng Diyos, come as you are. Hindi hinahanap ng Diyos hindi tinitingnan ng Diyos yung mga nakaraan. Ang tinitingnan ng Diyos ay yung kung ano tayo ngayon. God is interested on what we are today, what we are now, what we are on this moment. Hindi mahalaga sa Diyos kung ano yung nangyari o nagawa mo noong nakaraan. Ang tinitingnan ng Diyos ngayon, nakahanda ka ba? Lingkod ka nga ng lingkod ng mga nakarang araw, ng mga nakarang panahon. Pero ngayon, paano? Are you ready to face God? Are you ready to face Jesus? Are you ready to stand on the judgment seat of Christ? Kaibigan ko, palagi po ninyong naririnig sa akin ito. Italaga po natin ang ating buhay, italaga po natin ang ating natitirang lakas sa paglilingkod, sa pagbibigay karangalan at kapurihan sa Diyos. Kahit na ano po ang mangyari, italaga po natin ang ating mga sarili. Hindi po tayo aalis, hindi po tayo ihiwalay, hindi po tayo tatalikod sa ating paglilingkod sa Diyos. Manghahawakan po tayo sa Kanyang mga salita. Magpapatulong tayo sa Santong Espiritu upang tayo ay makapanatili sa paglilingkod sa ating Diyos. Ama, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa tungkuling ipinagkatiwala mo sa akin. Ako po ay hamak na lingkod mo. Ginawa ko lang po ang aking tungkulin. Yes, Lord God. I am a mere servant. I just did what I have to do. To do your will. To share your word. Amen. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord God. Thank you, God. Jesus. Hallelujah. Holy Spirit. Father God. Panginoon Diyos, lumalapit po kami sa dakilang pangalan. Muli nagpapasalamat, nagpupuri kami sa iyo, Diyos. Napakabuti mo po sa amin, O Diyos. Salamat po na ikaw po, O Diyos, ay patuloy na nag-iingat sa amin, O Diyos, sa kabila, Panginoon, ng aming patuloy na nabibigyan ka namin ng sama ng loob, nabibigyan ka po namin ng hinanakit, O Diyos. Ama, nakagawa po kami ng kasalanan, mga pagkukulang namin, O Diyos, sa hindi po namin matigil-tigil, O Diyos. Ama, patawad po, O Diyos. Panginoon, ikaw po ang nais naming mapaglingkuran. Nais namin, O Diyos, na magtrabaho, kumilos, Panginoon, hindi po aasa, O Diyos. Ama, alam po namin, O God, na kailangan po magtanim ng panalangin para kami po, O Diyos, ay mayroong aanihin sa mga susunod na panahon. At Diyos, kung ano man po ang nandiyan, yun po ang aming gagamitin, O Diyos. Purihin ka, Ama, sambahin ka, dakilaan ka. Panginoon, tinatos po sa dakilang pangalan ang mga kaibigan ko po, mga kamag-anakan, mga kakilala, Panginoon, na mayroong mga karamdaman. Diyos, si Kong Willie, Panginoon, Malyari, O God, Kong Willie Mariano, Ama, si Kong Nori Mariano, O God. Lord, ikaw po ang magpala sa kanila, O God.
Yes, Father God. Ama, tinataas ko po sila sa iyo, God. Ama, ganun din po. Si Bishop Jessica Candelaria, si Mami Penny, si Pastora Joyce, oh God. Panginoon, si Pastora Ricky Chan, si Sister Pamela Pangilinan, oh God. Lord, ang pagpapala mo, pag-iingat mo, kalakasan, kalusugan, kagalingan po, Panginoon, sa mga karamdaman, oh God. Lord, itinataas ko po sa dakilang pangalan ang kabuuan po ng pastoral staff ng CEMI, oh God. Pangunguna po, Panginoon, ni Pastora Joyce Nikowski, ni Pastor Melvin Basilio, si Pastor Dan Pamintuan, si Pastor Rick Sapanta, si Pastora Nel Kiambawagan. Mapagpalain mo po sila, ingatan mo, palagi mo silang gagabayan, papatubayan, O God. Lord, malakas malusog ng pangatawan at pagkatiwala mo sa kanila. Kabuuan po, Panginoon, ng CMI staff, O God. Yes, Father God. Ang mga tatrabaho sa opisina, yes, Father God. Si Pastor August Ronquillo, si yes, Father God. Ikaw po o Diyos sa magpala sa bawat doon po sa office, sa mga technical director, sa mga security guards, O God. Ama, sa mga maintenance, O God. Lord, bawat isa po sa kanila, kumilos ka sa kanila, O God. Pagpapala mo sa bawat isa sa mga deacons. Yes, Lord God, sa mga choir, sa mga band members, O God. Yes, Father God. Sa exceed, sa powerhouse, sa pangunguna, Panginoon, ni Ma'am Leng. Yes, Father God, in Jesus' name, O God. Pagpalain po. At din, Panginoon, tinaas ko po sa dakilang pangalan ng Diyos, ang mga kapatid ko po, mga kaibigan, mga kakilala na patuloy po na susumaybay, na nunood sa gawain to. Ikaw pa rin po magpala sa kanila. Mga kaibigan ko po, mga pinsan, O God, Lord, si Rizalyn, Panginoon, na Rizalyn Lego na nandun po sa Saudi Arabia, O God. Yes, Father God. Ang aking mga anak, Panginoon, si Julian, nandun po sa Pennsylvania, ang kanyang asawa si Ed, aming mga apo, si Hannah Camille, si Helena Kate, si Jane na nandun po sa Kuwait. Lord, pagpalain mo po sila. Ang aming mga apo, si Princess Gabriel, si Josiah Franco, ganun din po, Panginoon, si Jinky Tuason Abad, nandun din po sa Kuwait, O God. Ang kanyang asawa, si Ronald Abad, nandun sa Makati, at ang aming apo na si Zoe, O God. Lord, I speak blessings, guidance, health, and protection sa bawat sa kanila. Pagpapala mo po sa bawat sa amin. Salamat po, O Diyos. Purihin ka sa pangalan po na yung bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santo Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Amen. Amen. Okay. Okay.